Genesis Kapitulo 18. At napakita ang Panginoon sa kanya sa mga punong ensina ni Mamre, habang siya'y nakaupo sa pintuan ng tolda, ng kainaitan ng araw. At itinangin ang kanyang mga mata at nagmalas, at, narito tatlong lalaki ay nakatayo sa tabi niya, at pagkakita niya sa kanila, ay tinaakbo niya upang sila'y salubungin mula sa pintuan ng tolda, at yumukod siya sa lupa. At nagsabi, Panginoon ko, kung ngayon nakasumpong ako ng biyaya sa iyong paningin, ay ipinamamanhik ko sa iyo, na huwag mong lagpasan ang iyong lingkod. Itulot mong dalhan kayo rito ng kaunting tubig, at maghugas kayo ng inyong mga paa, at mangagpahinga kayo sa lilim ng kahoy. At magdadala ako ng isang subong tinapay at inyong palakasin ang inyong puso, at pagkatapos ay magsisipagtuloy kayo, yamang kayo'y naparito sa inyong lingkod, at nagsipagsabi, mangyari ang ayon sa iyong sinabi. At si Abraham ay nagmadaling napa sa tolda ni Sara, at sinabi, maghanda ka agad ng 3 takal ng mainam na harina, iyong tapayin at gawin mong mga munting tinapay. At tumakbo si Abraham sa bakahan at nagdala ng isang bata at mabuting guya, at ibinigay sa alipin, at siya'y nagmadali, upang lutuin. At siya'y kumuha ng mantkila, at ng gatas, at ng gayang niluto niya, at inihain sa harapan nila, at siya'y tumayo sa siping nila sa lilim ng punong kahoy, at sila'y nagsikain. At sinabi nila sa kanya, saan naroon si Sara na iyong asawa? At sinabi niya narito, nasa tolda. At sinabi niya, walang salang di ako babalik sa iyo sa ganitong panahon ng taong darating, at narito't si Sara na iyong asawa ay magkakaanak ng isang lalaki, at narinig ni Sara sa pintuan ng tolda, na nasa likod niya. Si Abraham at si Sara ay matatanda na, at lipas na sa panahon, at tinigilan na si Sara ng kaugalian ng mga babae. At nagtawa si Sara sa kanyang sarili, na sinasabi, pagkatapos na ako'y tumanda ay magtatamo ako ng kaligayahan, at matanda na rin pati ng Panginoon ko. At sinabi ng Panginoon kay Abraham, bakit tumawa si Sara, na sinasabi, tunay kayang ako'y mangganganak, na matanda na ako. May anumang bagay kayang napakahirap sa Panginoon. Sa tadhanang panahon ay babalik ako sa iyo, sa taong darating, at si Sara ay magkakaanak ng isang lalaki. Nang magkagayo'y nagkaila si Sara, na sinasabi, hindi ako tumawa, sapagkat siya'y natakot, ngunit sinabi niya, hindi gayon, kundi ikaw ay tumawa. At nangagtindig doon ang mga lalaki, at nangagsitingin sa dakong Sodoma, at sinamahan sila ni Abraham, upang ihatid sila sa daan. At sinabi ng Panginoon, ililihim ko ba kay Abraham ang aking gagawin? Hanggang si Abraham ay tunay na magiging isang bansang malaki at matibay, at pagpapalain sa kanya ang lahat ng bansa sa lupa. Sapagkat siya'y aking kinilala, upang siya'y magutos sa kanyang mga anak at sa kanyang sangbahayan pagkamatay niya, na minggatan nila ang daan ng Panginoon, na gumawa ng kabanalan, at kahatulan, upang padatnan ng Panginoon, kay Abraham ang kanyang ipinangako tungkol sa kanya. At sinabi ng Panginoon, sapagkat ang sigaw ng Sodoma at Gomora ay malakas, at sapagkat ang kasalanan nila ay napakalubha. Ay bababa ako ngayon at titingnan ko kung ginawa nga ang ayon sa sigaw na dumarating hanggang sa akin, at kung hindi ay aking malalaman. At ang mga lalaki ay nagsilayo roon at nagsitungo sa Sodoma datapwat si Abraham ay nakatayo pa sa harapan ng Panginoon. At lumapit si Abraham, at nagsabi, ang mga banal ba ay iyong lilipuling kasama ng mga masama? Kung sakaling may 5 pangbanal sa loob ng bayan, lilipulin mo ba, at di mo patatawarin ang dakong yaon, alang-alang sa 5 pangbanal na nasa loob ni yaon? Malayo nawa sa iyo ang paggawa ng ganito, na ang banal ay iyong patayin kasama ng masama, anupat ang banal ay mapare sa masama, malayo nawa ito sa iyo, di ba gagawa ng matuwid ang hukom ng buong lupa? At sinabi ng Panginoon, kung makasumpong ako sa Sodoma ng 5 pangbanal sa loob ng bayan, patatawarin ko ang buong dakong yaon, alang-alang sa kanila. At sumagot si Abraham, at nagsabi, narito, ngayon nang ahas akong magsalita sa Panginoon, akong alabok at abo lamang. Kung sakaling magkukulang ng 5 sa 5 pangbanal, lilipulin mo ba, dahil sa 5 kulang, ang buong bayan? At sinabi niya, hindi ko lilipulin kung makasumpong ako roon ng 45. At siya'y muling nagsalita pa sa kanya, at nagsabi, marahil ay may masusumpung ang 40, at sinabi niya, hindi ko gagawin, alang-alang sa 40. At sinabi niya,
O huwag magalit ang Panginoon, at ako'y magsasalita, kung sakaling may masusumpungan dong 30, at sinabi niya, hindi ko gagawin kung makakasumpong ako roon ng 30. At kanyang sinabi, narito ngayon, ako'y nangahas na magsalita sa Panginoon, kung sakaling may masusumpungan dong 20, at sinabi niya, hindi ko lilipulin, alang-alang sa 20. At sinabi niya, o huwag magalit ang Panginoon at magsasalita na lamang akong minsan, kung sakaling may masusumpungan dong 10, at sinabi niya, hindi ko lilipulin, alang-alang sa 10. At ang Panginoon ay nagpatuloy, pagkatapos na makipag-usap kay Abraham, at si Abraham ay nagbalik sa kanyang dako. Genesis Kapitulo 19. At nagsidating ang dalawang anghel sa Sodoma, nang nagtatakip silim, at si Lot ay nakaupo sa pintuang bayan ng Sodoma, at sila'y nakita ni Lot, at nagtindig upang salubungin sila, at iniyukod ang mukha sa lupa. At nagsabi, ngayon nga mga Panginoon ko, ipinamamanhik ko sa inyo na kayo'y magsiliko at magsipasok sa bahay ng inyong lingkod, at kayo'y matira sa buong magdamag, at maghugas ng inyong mga paa, at sa madaling araw ay magsipagbangon kayo at magpatuloy ng inyong paglakad, at kanilang sinabi, hindi, kundi sa langsangan mananahan kami sa buong magdamag. At kanyang pinakapilit sila, at sila'y nagsiliko, at nagsipasok sa kanyang bahay, at sila'y kanyang pinaghandaan, at ipinagluto ng mga tinapay na walang lebadora, at nagsikain. Datapwat bago nagsihiga, ang bahay ay kinulong ng mga tao sa bayan sa makatuwid bagay ng mga tao sa Sodoma, na mga binata at gayon din ng mga matanda ng buong bayan sa buong palibot. At kanilang tinawagan si Lot, at sinabi sa kanya, saan nangaroon ang mga lalaking dumating sa iyo ng gabing ito? Ilabas mo sila sa amin upang kilalanin namin sila. At nilabas sila ni Lot sa pintuan, at isinara ang pinto sa likuran niya. At sinabi niya, ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid ko, na huwag kayong gumawa ng ganiyang kasamaan. Narito, ngayon, may dalawa akong anak na babae, na hindi nakakilala ng lalaki, ipinamamanhik ko sa inyo, na sila'y aking ilalabas sa inyo, at gawin ninyo sa kanila ang magalingin ninyo sa inyong paningin, huwag lamang ninyong gawa ng anuman ang mga lalaking ito, yamang sila'y nang asa silong ng aking bubungan. At sinabi nila, umurong ka. At sinabi pa nila, ang taong ito'y naparito upang makipamayan, at ibig niyang maging hukom, ngayon nga'y gagawan ka namin ng lalong masama kaysa kanila, at kanilang ipinagtulakan ang lalaking si Lot, at nagsilapot upang sirain ang pintuan. Datapwat iniunat ng mga lalaki ang kanilang kamay at binatak si Lot sa loob ng bahay at kanilang sinarhan ang pintuan. At ang mga taong nang asa pintuan ng bahay ay mga pinagbulag nila, ang montit malaki, pat sila'y nangayamot sa paghahanap ng pintuan. At sinabi ng mga lalaki kay Lot, mayroon ka pa ritong kamag-anakan. Ang iyong mga manugang, at ang iyong mga anak na lalaki at babae, at ang lahat ng iyong tinatangkilik sa bayan, ay ipag-aalis mo sa dakong ito. Sapagkat aming lilipulin ang dakong ito dahil sa napakalakas ang kanilang sigaw sa harap ng Panginoon, at kami ay sinugo ng Panginoon upang aming lipulin. At si Lot ay lumabas, at pinagsabihan niya ang kanyang mga manugang na nag-asawa sa kanyang mga anak na babae, at sinabi, magtindig kayo, magsialis kayo sa dakong ito, sapagkat gugunawin ng Panginoon ang bayan, datapwat ang akala ng kanyang mga manugang ay nagbibiro siya. At nang umumaga ay pinapagmadali ng mga anghel si Lot, na sinasabi, magbangon ka, ipagsama mo ang iyong asawa at ang iyong dalawang anak na babae na narito, baka pati ikaw ay madamay sa parusa sa bayan. Datapwat siya'y nagluluwat, at hinawakan ng mga lalaki ang kanyang kamay, at ang kamay ng kanyang asawa, at ang kamay ng kanyang dalawang anak na babae, sa habag sa kanya ng Panginoon, at siya'y kanilang inilabas, at siya'y kanilang inilagay sa labas ng bayan. At nangyari, na nang sila'y mailabas na nila, ay sinabi, itakas mo ang iyong buhay, huwag kang lumingon o huminto man sa buong kapatagan, tumakas ka hanggang sa bundok, baka ikaw ay mamatay. At sinabi sa kanila ni Lot, huwag ganyan, Panginoon ko. Narito, ngayon ang lingkod mo ay nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin, at pinakalaki mo ang iyong awang ipinakita sa akin sa pagliligtas ng aking buhay, at ako'y di makatatakas sa bundok, baka ako'y abutan ng sama, at ako'y mamatay. Narito, ang bayang ito ay malapit takasan at maliit, o tulutan mong tumakas ako roon, di ba yao'y maliit? At mabubuhay ako. At sinabi sa kanya,
narito, sa bagay mang ito ay pinayagan din kita, na hindi ko gugunawin ang bayang iyong sinalita. Magmadali ka, tumakas ka roon, sapagkat wala akong magagawa hanggang sa dumating ka roon, kaya't ang pangalang itinawag sa bayang yaon ay Zor. Ang araw ay nakalitaw na sa lupa nang dumating si Lot sa Zor. Nang magkagayoy nagpaulan ang Panginoon sa Sodoma at Gomora ng azufre at apoy mula sa Panginoon na buhat sa langit. At ginuno niya ang mga bayang yaon, at ang buong kapatagan at ang lahat ng nangananahan sa mga bayang yaon, at ang tumutubo sa lupang yaon. Datapwat ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran ni Lot, at naging halijing asin. At si Abraham ay samaampang maaga ng kinaumagahan sa dakong kinatayuan niya sa harap ng Panginoon. At siya'y tumingin sa dakong Sodoma at Gomora, at sa buong lupain ng kapatagan, at tumano, at narito, ang usok ng lupain ay napaiilang lang na parang usok ng isang huno. At nangyari, na nanggunawin ng Diyos ang mga bayan ng kapatagan, na nalaala ng Diyos si Abraham, at pinalabas si Lot, mula sa gitna ng pinagganawan, nang gunawin ang mga bayan na kinatitirahan ni Lot. At samaampa si Lot mula sa Zor at tumira sa bundok, at ang kanyang dalawang anak na babae na kasama niya, sapagkat siya'y natakot na tumira sa Zor, at siya'y tumira sa isang yungib, siya at ang kanyang dalawang anak na babae. At sinabi ng panganay sa bunso, ang ating ama ay matanda, at walang lalaki sa lupa na sumiping sa atin, ayon sa ugali ng sangkalupaan. Halika, painumin natin ng alak ang ating ama, at tayo'y sumiping sa kanya, upang mapalagi natin ang binhi ng ating ama. At pinainom nila ng alak ang kanilang ama ng gabing yaon, at pumasok ang panganay at sumiping sa kanyang ama, at hindi na alaman, ng ama nang siya'y mahiga ni nang siya'y magbangon. At nangyari ng kinabukasan, na sinabi ng panganay sa bunso, narito, ako'y sumiping kagabi sa aking ama, painumin din natin ng alak sa gabing ito, at pumasok ka, at sumiping ka sa kanya, upang mapalagi natin ang binhi ng ating ama. At pinainom din nila ng alak ang kanilang ama ng gabing yaon, at nagtindig ang bunso, at sumiping sa ama, at hindi na alaman ng ama nang siya'y mahiga, ni nang siya'y magbangon. Sa ganito'y kapwa nagdalang tao ang mga anak ni Lot sa pamamagitan ng kanilang ama. At nanganak ang panganay ng isang lalaki, at tinawag ang kanyang ngalang Moab, na siyang ang ama ng mga Moabita, hanggang sa araw na ito. At ang bunso ay nanganak din ng isang lalaki, at tinawag ang kanyang pangalang Ben-Ami, na siyang ang ama ng mga anak ni Aman, hanggang ngayon.